Ito na yung pinaka mahalaga. Dapat hindi natin mawala sa ating puso ang ating Panginoon. Hindi na kailangan ng kung ano-ano pang tanda. Mas dakila pa kay Solomon ang pagkakabanggit niya. Narito ang mas dakila pa kay Solomon. At ang tinutukoy ng ating Panginoon ay wala nang dadakila pa kaysa sa Diyos. Sinabi ng ilang guro ng batas at mga Pariseyo, Guro, gusto namin makakita ng tanda mula sa'yo. Siya nga po, Guro. Sumagot si Jesus, Isang palatandaan ang hinihiling ng masama at di tapat na lahing ito. Ngunit walang palatandaang ibibigay sa kanila maliban sa palatandaan ni Propeta Jonas. Kung papaanong 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng balyena si Jonas noon, gayon din naman 3 araw at 3 gabing mananatili sa ilalim ng lupa ang anak ng tao. Sa paghukom, babangon ang mga taga-Ninive kasama ng mga taong ito at hahatulan ang saling lahing ito sapagkat nagpanibagong buhay sila sa pangaral ni Jonas. Sa paghukom, babangon ang reyna ng timog kasama ang mga taong ito at hahatulan sila sapagkat dumating siya mula sa kabilang dulo ng mundo para masaksihan ang karunungan ni Solomon. At dito'y may mas dakila pa kay Solomon. Isang mapagpalang araw nawa po ang sumating lahat. Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon na ang mga Pariseyo ay humihingi ng tanda sa ating Panginoon. At ang sinabi ng Panginoon, ang mga taong ito'y mga lahing masasama, parang ganun yung sinabi ng Panginoon. Ang mga taong ito'y humihiling ng tanda. Mga kapatid, isa rin ba tayo dati na humihiling ng tanda sa Panginoon? May mga pangyayari kasi na, Panginoon, kung talagang tinatawag mo ako sa bukasyon ng pagpapari, ay bigyan mo ako ng tanda. O, Panginoon, kung tinatawag mo ako sa bukasyon ng pagiging relihiyoso, ay bigyan mo ako ng tanda. Mga kapatid, dito sa Ebanghelyo, nakita natin at narinig natin ang sinabi ng ating Panginoon. Mga lahi ng masasama, humihiling kayo ng tanda, walang ibibigay na tanda sa inyo, kundi yung nangyari kay Jonas. At ang sinabi pa ng ating Panginoon ay, humihiling pa kayo ng palatandaan na nagmula sa langit. Merong mas dakila pa kay Solomon na nandito ngayon. Ang tinutukoy ng ating Panginoon ay ang kanyang sarili. Bakit ka pa humihiling ng tanda? Eto na si Kristo sa harap mo. Mga kapatid, kung tayo'y naranasan natin minsan sa ating buhay na humiling tayo ng tanda, mahiya tayo sa sarili natin. Tinatawag ng ating Panginoon ng mga lahing masasama ang mga humihiling ng tanda sa Kanya. At eto na, andito na ang Panginoon sa piling natin. Hindi pa ba sapat ang ating Panginoon? Kanina lamang nagbabrowse ako ng Facebook. May nakita ako doon, nagbibenta ng butiki na may batik-batik. Sabi, pampaswerte daw. Sabi ng comment na isa, sabi niya, kung swerte, bakit mo binibenta? Sabi nga gano'n. Ay, common sense nga naman, kung talagang totoong pampaswerte yan, bakit mo pa ibibenta? Ay di ikaw na sana nagtago ng butiki na yan. Tapos may nag-comment din doon, sabi niya, mas naniniwala ka pa ba sa butiki kaysa sa Diyos? Maganda pong pagnilayan natin yung mga ganitong pangyayari. Hindi na kailangan natin ng mga tanda, hindi na kailangan ng mga kung ano-ano pang pampaswerte o kung ano pa man sa buhay. Ang ating Panginoon nandito sa piling natin. Siya na mismo ang tanda. Siya na mismo yung gumagabay sa atin. Siya na mismo yung kasama natin. Ito na yung pinaka mahalagang bagay na dapat hindi natin mawala sa ating puso. Ang ating Panginoon. Hindi na kailangan ng kung ano-ano pang tanda. Mas dakila pa kay Solomon ang pagkakabanggit niya. Narito ang mas dakila pa kay Solomon. At ang tinutukoy ng ating Panginoon ay wala nang dadakila pa kaysa sa Diyos. Life is beautiful, maging mapanuri. Salamat po. Nais ko nang pigilin ang ikot ng mundo. Nais ko nang limutin ang oras ng buhay ko sa magdamag na pagluha ang aking kapiling. Di mapigil ang abdi
at sakit ng damdamin. Paan na ang buhay ko kung ayaw ko nang baguhin? Ang natitirang pag-asa ay ayaw ko nang isipin. Pagkantanging kabiguan ang laging nasa isipan. Para bang nakaukit, hindi ito malutan. Panginoon, ako ngayon ay iyong tulungan. Abutin mo ako pagkat di ko na ito makayanan. At alam kong isang tawag mo lang, habis ay mapapawing lubusan. Tanging ikaw lamang ang inaasahan. Nais ko nang pigilin ang ikot ng mundo. Nais ko nang limutin ang oras ng buhay ko. Sa magdamag na pagluha ang aking kapiling. Hindi mapigil ang hapdi at sakit ng damdamin. Paan na ang buhay ko kung ayaw ko nang baguhin? Ang natitirang pag-asa ay ayaw ko nang isipin. Pagkantanging kabiguan ang laging nasa isipan. Para bang nakaukit, hindi ito malutan. Panginoon, ako ngayon ay iyong tulungan. Abutin mo ako pagkat di ko na ito makayanan. At alam ko, isang tawag mo lang, habis ay mapapawing lubusan. Tanging ikaw lamang ang inaasahan. Panginoon, ako ngayon ay iyong tulungan. Abutin mo ako pagkat di ko na ito makayanan. At alam kong isang